iyong tagapagbalita. Magang gabi, Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw tayo ngayon ng Lunes, Disyembre 29, 2014. Sa ulo ng ating mga balita, dalawa na ang patay, mga pagbaha at landslides idinulot ng bagyong Sesenyang doon sa Caraga Region. Misamis Oriental isinailalim na sa state of calamity dahil sa matinding epekto ng kalamidad. Ilang lugar sa lalawigan ng Cebu nakaranas na rin ang mga pagbaha at kawalan ng supply ng kuryente. Sa ulat panahon, mas malaking panganib ng landslides at mga pagbaha ibinabala sa Central at Western Visayas dahil sa mabagal na pagkilos ng bagyong Sesenyang. Mahigit sa 40 flights ng eroplano kansilado ngayong araw dahil sa sama ng panahon. Sa harap naman ng kilo-kilometrong pila ng mga sasakyan sa Matnog, Sorsogon, pasahero nagsaksakan, isa ang patay. Samantala sa ibang mga balita, maraming mga politiko at opisyal ng gobyerno gustong sumabit sa listahan ng mga sasalubong sa Santo Papa doon sa Malacanang. At sa ating international news, debris at oil spill namataan sa bahagi ng karagatan kung saan pinaniniwalaang bumagsak ang eroplano ng AirAsia. Sa balitang sports, laban ni Miguel Cotto at Canelo Alvarez, nasa 50-50 chance kung matutuloy sa May 2, 2015. Habang kampo ni Manny Pacquiao umaasang may final na sagot na pagkatapos ng New Year's celebration mula kay Floyd Mayweather. At sa showbiz, Chris Aquino at Robin Padilla, no hard feelings daw kung hindi man nanalo sa MMFF Awards Night. Live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman, si Bombo Jundeska, at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kaibigan, sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Sesenyang dyan sa northern Mindanao, meron na pong naitalang 2 ang patay. Maraming mga lugar binaha, nagkaroon din ng landslides at maraming naperwisyong mga kababayan. May detalye mula dyan sa Caraga Region ng Bombo Radio Butuan. Butuan, gawin! Nadagdagan pa ang bilang ng mga evacuee sa 34 na identified evacuation centers dito sa rehiyon ng Caraga. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang isinagawang evacuation sa mga lugar na nasa landslides at flash flood-prone areas, kung saan sa huling monitoring ay umabot na sa 623 na pamilya o 2,403 na individual ang nasa evacuation centers. Agad naman na nagbigay ng family food packs ang DSWD Caraga sa lahat ng evacuees, habang patuloy naman ang kanilang repacking sa warehouse sa may barangay Tinuwisan. Samantala, nagka-landslide rin sa barangay Pianing nitong lungsod at swerteng walang naitala na casualty. Hanggang ngayon ay patuloy na dumami ang bilang ng mga stranded na pasahero sa may Bayugan City matapos umapaw ang tubig sa may Wawa Bridge, pati na ang mga pasahero sa mga airline companies matapos magkansila sa kanilang flights dahil sa bagyo. Samantala, nagka-landslides rin sa may barangay Mayahay, Agusan del Sur kaninang alas 2:45 ng hapon, pati na sa may barangay Afga. Sinabi ni Police Senior Inspector Lucio Datahan ng Sibagat PNP na isang 20 anyos na lalaki ang pinaghahanap ngayon matapos itong madala sa agos ng tubig habang nangunguha ng kahoy. Isang 10 taong gulang na bata din ang patay matapos madagana ng puno sa may barangay El Rio, Agusan del Sur. Sa ngayon ay patuloy ang monitoring ng OCD Caraga sa mga affected barangays. Una nang tinarget ng nasabing ahensya na makamit ang zero casualty. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Butuan para sa Bombo Network News, Bombo Jelay Marunyal para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kaibigan, patuloy po ninyong tutukan yung ating live video streaming sa pamamagitan ng official website ng Bombo Radio Philippines, ang www.bomboradio.com, sapagkat meron po tayong mga ilalabas pang mga tulad dito ngayon dyan sa Northern Mindanao. Isinailalim na po sa Misamis ang state of calamity itong Misamis Oriental dahil sa epekto ng mga pagbaha. Panorin po natin at pakinggan yung report ng Bombo Radio Cagayan de Oro.
Inilagay na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Misamis Oriental bunsod sa patuloy na hagupit ng bagyong Sinyang dito sa Hilagang Mindanao. Ito dahil sa malawak na dalang pinsala ng bagyo na nagresulta ng mga pagbaha sa halos buong silangang bahagi ng lalawigan kaugnay sa nangyayaring kalamidad. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Misamis Oriental Governor Eugene Vincente Bambi Imano na nasa 1,706 na pamilya o 8,300 na po na katao ang apektado sa pagbaha na tumama sa ilang bayan ng lalawigan. Sinabi ni Imano na kasalukuyang nagkahaos ang apektadong mga residente sa 16 na evacuation centers at inaabutan ng kakulang mga tulong. Kinumpirma rin ni Imano ang pag-collapse ng Mambayan Bridge ng Balingasag nitong lalawigan kung saan hindi na makatawid ang mga motoristang nagmula sa Cagayan de Oro City papuntang Caraga Region at vice versa. Samantala, patay ang isang katao habang sugatan naman ang 2 pang biktima ng madaganan sa natumbang kahoy ang sinasakyan nilang multicab dahil sa bagyong Sinyang sa barangay Balubal, siyudad ng Cagayan de Oro. Kinilala ang namatayang biktima na si Ruben Estupa habang sugatan naman ang anak nito na si Benz Estupa at pamangkin na si Charis May Estupa na parehong residente sa barangay Damilag, bayan ng Manolo Fortis, Bukidnon. Kasalukuyang ginagamot ang survivors sa pribadong ospital nitong syudad. Una nang nangamba ang mga opisyal ng pamahalaang lokal dito sa Hilagang Mindanao na lulubo pa ang bilang ng mga apektadong residente at maging pinsala dahil sa inaasahang paglapit ng bagyong Sinyang dito sa rehiyon ngayong gabi. Bombo Junil Ukat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Mula dyan sa Northern Mindanao, magtungo po tayo sa Central Visayas sapagkat hindi pa man tumatama sa kanilang sentro ng bagyo pero matinding ulan at mga nagkakaroon na sila ng mga pagbaha doon dyan sa Cebu. May detalyang Bombo Radio Cebu. Nagpatupad ng mandatory evacuation ng Toledo City Disaster Unit sa mga residente na mula sa 4 na barangay sa lungsod ng Toledo, Cebu matapos umapaw ang Dumlog River kaninang hapon. Sa panayam ng Bombo Radio kay Toledo City Disaster Unit Head Engineer Biboy Abella, kanyang sinabi na mahigit sa 30 pamilya ang kanilang isinilikas. Ayon pa nito na mga biktima ay nanirahan malapit mismo sa gilid ng ilog. Sa huling talaan ng City Disaster Unit ay umabot sa 4 na barangay ang nakaranas ng matinding pagbaha. Ito ay binubuo ng Barangay Talavera, Barangay Dumlog, Barangay Matabaang at Barangay Kalong-Kalong. Maliban dito sa bayan ng Sibunga at bayan ng Buluon ay nagsagawa din ng evacuation sa Coastal Barangay. Sa ngayon, daandang pasahero na rin ang stranded sa mga daungan sa Cebu, Negros at Bohol habang may ilang flights na rin ang kinansila ng airline company. Ang southern part of Cebu na isinailalim sa Signal Number 2 ay nakaranas na rin ng brownout, pagkatumba ng ilang puno at pagkasira ng mga pananim. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Bombo Glenn Alier nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Alamin nga natin mga kaibigan ngayon kung saan na ang kinaroroonan ng bagyong Sesenyang at mga kaibigan may kakapasok lang na balita, breaking news. Habang nananalasa itong bagyong Sesenyang dyan sa Mindanao, niyanig sila doon ng magnitude 6.3 o mahigit 6 magnitude 6 na lindol dyan sa western Mindanao. Alamin natin mula kay Bombo Dennis Amito. Bombo Dennis. Pinaghahanda na Bombo June mga kaibigan ang mga lalawigan ng Bohol at Cebu dahil sa inaasahang second landfall na inaasahan nga dyan sa bahagi ng Anda sa lalawigan ng Cebu o ng Bohol. Ayon sa latest information ng Pag-asa, bandang alas 10 o alas 11 ngayong gabi ay maaaring tumama ang sentro ng naturang sama ng panahon sa nabanggit na bayan. Pero sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa lalawigan ng Bohol, kahapon pa sila inuulan kaya naman lumambot na ng husto ang mga anyong lupa sa naturang mga lugar kaya may mga naitatalang pagguho ng lupa. Dahil dyan ay binabalaan yung ating mga kababayan na nananatili sa mga gilid ng bundok na maging maingat at i-monitor ang mga paalala ng Pag-asa gayon din ng Local Disaster Management Units. Unang natukoy ang naturang bagyo sa karagatang sakop ng dyan sa may bahagi ng Mindanao patungo na sa Central Visayas. At huling natukoy ang sentro nito sa layong 140 kilometro sa silangan, timog silangan ng Tagbilaran City. Taglay nito ngayon ang lakas pa rin ng hangin na 65 kilometers per hour. Kung mapapansin Bombo June, hindi nagbago ang naturang puwersa ng hangin mula nang ito ay tumama. Pero ang focal point dito
ay hindi ang kanyang taglay na hangin kundi bagkus yung matinding buhos ng ulan na kanyang ibinabagsak, lalo't napakabagal lamang ng pag-usad nito sa bilis na 11 kilometro bawat oras. Kumikilos ng pakanluran, hilagang kanluran ang naturang bagyo. Sa ngayon ay nakataas ang signal number 2 sa Bohol, Siquijor, Southern Cebu, Negros Oriental, Katimugang, bahagi ng Negros Occidental, gayon din ang Surigao del Norte, Siargao Island, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, Dinagat Province. Habang yung signal number 1 ay nananatili naman dyan sa Leyte, Southern Leyte, Camotes Island, nalalabing bahagi ng Cebu at natitirang parte ng Negros Occidental, Guimaras, Katimugan ng Iloilo, Katimugan ding bahagi ng Antique, Bukidnon, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay at Agusan del Sur. At kagaya nga ng binabanggit mo kanina, Bombo June, mga kaibigan, isang malakas na lindol ang tumama sa bahagi ng Zamboanga nitong bago tayo magsimula ng ating newscast. Sa latest information ay naitala ang 6.5 magnitude na lindol sa Zamboanga alas 5:29 nitong hapon lamang. At may intensity 4 na naramdaman sa Zamboanga at intensity 2 sa Dumaguete at Basilan. Kabilang nga ay yung mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2 at signal number 1 sa mga naapektuhan din ng naturang pagyanig. Bombo Dennis, Yes, Bombo June. doon sa bagong, doon sa lindol, walang naitalang pinsala? Sa ngayon ay patuloy pa yung gathering ng information ng PBOLGS sapagkat ito ay 6.5 na magnitude, posible itong magdulot ng pinsala. Lalo na kung medyo, yung lupa nga saturated at may mga istrukturang nakatayo sa isang partikular na anyong lupa, kaya itong ibuwal ng 6.5 magnitude na lindol. So mamaya, hingi tayo ng update sa NDRRMC, gayon din yung ibang mga tanggapan doon sa bahagi ng mga naapektuhan ng naturang lindol at ngayon ay patuloy na sinasalanta din ng bagyong si Senyang. Okay, dito tayo kay Senyang. Ngayon, ang mata ng bagyo na yan, hindi kalakasan, 65 kph, although bagyo pa rin yan. Ang mata, ang sabi mo kanina, nasa southeast, 140 kilometers ng Bohol. Ibig sasabihin, yung tracking niya papuntang Bohol, maglalandfall pa lamang. Ito ba'y nangangahulugan na ngayong gabi maglalandfall, tatama yung sentro ng bagyong Senyang sa Bohol? Tama yan, Bombo June. Pero itong naturang bagyo, patuloy nang mararamdaman kahit hindi pa ito naglalandfall, ano? Yun, so, malawak oo, yun yung dapat maunawaan ng ating mga taga-subaybay. Kahit hindi po naglandfall sa mismong lugar na inyong kinaroroonan, maaari pa rin pong humagupit yung kanyang mga hangin at ulan dahil ito ay 300 kilometers ang kanyang diametro. Ibig sabihin, kung ang sentro ay nandito sa bahagi ng Bohol, aabot yung kanyang sirkulasyon hanggang sa may Panay Island. Panay, Bicol, sa may Eastern Visayas. Western Visayas, yung Iloilo at gayon din yung mga karating nitong lugar. In fact, yung Samar area, iaabutin pa rin. Yung Leyte, aabutin yan kahit hindi dadaan dyan yung pinakang mata ng Bagyo Bombo June. So inaasahan natin, alas 10 hanggang alas 11, ngayong gabi ay maaaring maglandfall dyan sa bahagi ng Anda sa lalawigan ng Bohol, itong bagyong si Senyang. Okay, sunod ang tracking niya is westward, northwest, sunod Cebu. Ang kahabaan ng probinsya ng Cebu, and then tawid yan sa Negros Occidental, Oriental, tawid ng Panay Island papuntang Palawan. Tama yan, Bombo June. Yan yung dapat abangan, yung mga kababayan po natin yan, abangan po ninyo sapagkat itong gabing ito, maaaring kayo dyan bahain, dapat maaga pa lamang ay tayo nakalikas na, lalo't gabi ngayon. Tama yan, Bombo June, sapagkat itong bagyong ito, hindi ho yung hangin lamang yung ating dapat nabantayan. Kahit hindi ganun kalakas yung kanyang hangin, dyan sa may bahagi ng Butuan nga, may mga ibinuwal na puno dyan. Ang dahilan, paliwanag ng Pag-asa, yung lupa ng mababad ng husto dahil ilang araw nang umuulan dyan So nung humagupit yung medyo mahina lamang yung 65 kilometers per hour, talagang nangabuwal yung mga puno dahil yung kinatatayuan nito na lupa halos iagos na ng erosion na naitala nito mga nakalipas pang araw. So lalong lumala yung sitwasyon ng direktang dumaan yung sentro ng bagyo, kaya naman maraming mga punong kahoy at gayon din yung mga bahay ang nasira nitong bagyong Senyang. Alright, maraming salamat, Bombo Dennis Amito.
Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bata Radio, Bombo! Tulad ng ating inulat, kakapasok lamang nitong balitang ito, sinabi ni Bombo Dennis, 6.5 magnitude na lindol yumanig sa Western Mindanao, partikular dyan malapit sa Zamboanga. Alamin nga natin ang epekto. Meron bang nagpanik o paano? May mga pinsala ba? Direktamente live, direktamente dyan sa Western Mindanao, si Bombo Marilyn de los Santos. Marilyn! Yes, yun nga kanina ay naramdaman niya natin ang 6.5 na intensity ng lindol dito sa Zamboanga City. Sa katunayan, sa ating nakuha ko informasyon ay may mga ilang lugar dito na nagpanik ang mga tao. Kagaya na lamang dito sa may barangay Laguan. Ito yung sa west coast area ng Zamboanga City kung saan marami sa mga residente ang nagpanik dahil sa naramdaman na lakas ng lindol kanina. Ilan din sa mga nakuha natin informasyon yung mga tao na nasa taas ng mga building. Kagaya na lamang ng mga mall dito sa Zamboanga City kung saan meron nagtagbuhan at marami din nagpanik dahil nasa lindol. Kanina nga ay nasa isang building tayo kanina nang maramdaman natin ang lakas ng lindol kung saan nakita din natin ang reaksyon ng mga tao dahil nga sa naramdaman na lakas ng lindol. So ngayon na ay inaalam pa natin kung meron bang mga lugar dito ang wala pa tayong natanggap na may nakaramdam ng mga building. Oo, hindi naman ito nagdulot ng brownout dyan. Kasi medyo kalakasan din ng 6.5 magnitude na yan. Wala namang brownout dyan so far ngayon dahil gabi ngayon. Sa ngayon ay wala namang brownout. Okay. Wala pa tayong napaulat na may brownout. Basta ang napaulat lang ngayon ay may mga nagpanik na mga residente nga dito sa dito. Sa ngayon ay inalam pa natin kung meron bang mga lugar na kung may na-brownout ba o iba pang mga damage na dahil na dito kasunod ng lindol kanina. Okay, sige, balikan kita dyan, Marilyn. Balikan kita dyan mamaya kung ano ang magiging epekto dahil kakapangyari pa lamang ito sa mga late tuners. 6.5 magnitude na lindol, tumama dyan sa bahagi ng Western Mindanao, malapit sa Zamboanga, intensity 4, yumanig sa Zamboanga. Mamaya balikan natin si Marilyn. Maraming salamat sa inyo dyan. Yes, mula pa rin sa Zamboanga City, ito si Bombo Marilyn de los Santos nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Makibalita muna tayo dyan sa Bicol Region sapagkat sa tindi ng siksikan sa daloy ng trapiko o siksikan sa terminal dyan sa Matnog, Sorsogon. Abay, mga pasahero doon nagkakainitan na merong nagsaksakan, isa ang patay, isa ang sugatan. May detalye ang Bombo Radio Ligaspi. Patuloy ngayon na nagpapagaling ang sospek sa pananaksak sa kapwa pasahero nito sa Matnog Terminal matapos na mauwi sa pag-aaway ang hindi pagkakaintindihan ng dalawa. Unang nga rito nang mapatay ng sospek na si Jeffrey Argento ng Lemon, Leyte, ang biktimang si Felix Donaire, 42 anyos, ng Palumpon, Leyte nitong nakalipas na araw. Ayon sa impormasyon, sakay ang dalawa ng isang bus na biyaheng Southern Leyte mula sa Metro Manila. Ng pagsasaksakin nito, ang biktima ng makailang ulit na nagresulta sa agaran nitong pagkamatay. Agad naman umanong rumisponde ang mga otoridad sa pangyayari pero hindi sumuko ang sospek at tinangkang saksakin rin ang sarili pero maaga pa ang mga pulis kaya nagdesisyon na barilin sa kaliwang kamay si Argento. Matapos ang pangyayari ay agad itong itinakbo sa ospital. Sa ngayon patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing pangyayari. Samantala, pila-pila pa rin ang mga truck at iba pang sasakyan sa Matnog Port na gustong makatawid sa Visayas Region. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin magamit ang dalawang landing craft tank na mula sa Cebu dahil sa ilang problema. Ayon kay PPA Officer Carol Mendezabal, kapag ganitong season ay halos dumoble ang mga sasakyang tumatawid sa kabilang isla, kaya naman ayon dito asahan na mas lalo pa itong hahaba hanggang bagong taon. Bagamat siniguro nito na ginagawa nila ang lahat ng paraan para madagdagan ang biyahe ng mga barko papunta sa kabilang isla. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, ito po si Bombo Miles Benitez para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! The State and Pastoral Visit of Pope Francis in the Philippines 2015 Update. Mabuhay ang Pilipinas. Pagpalang kasyon de Diyos. God bless you.
kaibigan, sa ating mga viewers sa official website ng Bombo Radio Philippines and www.bomboradio.com. Tunghayan po ninyo ang special report ni Bombo Kevin Fuentes kaugnay ng pagbisita ng Santo Papa dito sa Pilipinas sapagkat merong mga politiko at opisyal ng gobyerno ang gustong sumabit sa listahan para salubungin ang Santo Papa. Tunghayan natin sa report ni Bombo Kevin Fuentes. Ngayon pa lamang ay marami daw ng mga opisyal at mga politiko ang nakikipag-agawan sa shortlist sa pagbisita ni Pope Francis sa Malacanang at kay Pangulong Noynoy Aquino. Ito ang kinumpirma ngayon ni Presidential Communications Operations Office Secretary Herminio Sani Coloma Jr. na marami ang gusto mapabilang sa listahan ng mga opisyal ng gobyerno na makadaupang palad si Pope Francis sa pagtungtong sa Malacanang Palace. Sinabi ni Coloma masyado pang maaga para pangalanan ang mga nasa shortlist na mga kasama ng Pangulong Noynoy Aquino sa palasyo. Maunawaan ninyo, maraming gustong makasama doon. Baka naman pag nabatid na ng maaga ay maraming makakaalam ng katotohanan. Pero sa takdang panahon, malalaman naman po natin yan at malalaman din nila. Ang tiniyak ng opisyal, liban sa presidente ay makakasama rin ang first family na kinabibilangan ng kanyang mga kapatid na sina Balsi Aquino Cruz, Pinky Aquino Abiliada, Viel Aquino D, Chris Aquino at iba pa. Maiksing oras lamang ang pananatili ng Santo Papa sa loob ng palasyo na kulang-kulang lamang ng 2 oras. Ito ay mula alas 9:15 ng umaga hanggang alas 10:45 ng umaga sa Enero 16, araw ng Biyernes. Liban sa pastoral visit, ang pagbisita sa bansa ay isa ring state visit kaya gagawaran siya ng kortesiya bilang isang head of state. Kabilang dito ang reception ceremony sa Malacanang grounds at may pagkakataon ng mga cabinet members at dignitaries na siya ay makadaupang palad. Magkakaroon din ng official signing sa guest book sa reception hall ng palasyo. Tumanggi namang tukuyin ni na DFA Undersecretary Rafael Siguis at Secretary Coloma kung anong mga paksa ang pag-uusapan ng dalawang leader. Wala pa umanong mailalabas na talking points ang palasyo. Bagamat sa courtesy call ay posibleng magbibigay ito ng pagkakataon sa dalawang leader upang ipahayag ang kanilang pananaw sa ilang mga issue sa bansa at international issues. Habang nasa palasyo, ilan sa mga kasama ng Santo Papa ay ang Papal Nuncio to the Philippines Archbishop Josipe Pinto, Manila Archbishop Luis Cardinal Tagle, CBCP President at Dagupan Lingayen Archbishop Sok Villegas. Samantala, mapapasama naman ang 14 na Filipino journalists sa Vatican accredited media na sakay sa papal flight mula Rome, Italy, patungo ng Sri Lanka at diretso ng Pilipinas. Posible rin na mabibigyan ng oportunidad ang mga accredited journalists na makasali sa press conference sa loob ng eroplano. Umaabot sa 80 ang magiging official members ng delegasyon ng Santo Papa na darating sa Pilipinas. Sa ngayon, ang Villamor Air Base pa lamang at ang Malacanang ang siguradong pagsasamahan ni Pangulong Noynoy Aquino at Pope Francis. Mula sa Intramuros, Maynila, Bombo Kevin Fuentes nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa ibang mga balita, mga kaibigan, sa ating balitang Narito na ang Bombo Balitang OFW. Balitang OFW. Mga Pinoy sa Seoul, South Korea, pinananabikan daw ang pagtunog ng malaking kampana doon at fireworks bilang hudyat ng bagong taon. May detalye ang Bombo Radio Lawag. Kung gaano kasaya ang pagsalubong ng mga Pinoy ang bagong taon sa Pilipinas ay ganun din ng mga Pinoy sa Seoul, South Korea. Ito ang sinabi sa Bombo Radio ni Eugene Kiana sa Kokojong, tubo ng Dingra si Ilocos Norte, ngunit nakapag-asawa ng Korean at kasalukuyang naninirahan at nagtuturo sa Seoul. Anya, naghahanda rin ng mga Pinoy sa Seoul sa pagsalubong ng bagong taon kung saan tulad din sa Pilipinas ay meron din silang New Year's Eve Mass at pagkatapos ay nagsasalo-salo din sila ng mga inihandang pagkain. Ngunit ang pinananabikan ng mga Pinoy, lalo na ang mga matagal na naninirahan sa naturang lugar, ay ang pagtunog ng malaking kampana sa Jongno na susundan ng isang fireworks display bilang palatandaan ng pagsalubong ng bagong taon. Sinabi ni Jong na ang malaking kampana ay patutunogin ng 33 beses ng mga dignitaries o sikat na tao sa South Korea at sasaksihan ng libu-libong tao, kabilang na ang mga Pinoy. Yan ang balita mula sa Bombo Radio Lawag. Bombo Gina Cabosas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo International News.
Debris at oil spill na mataan sa bahagi ng karagatan kung saan pinaniniwalaang bumagsak ang eroplano ng AirAsia. May detalye si Bombo Lizel Galan. Umaasa ang Indonesia na makita sa lalong madaling panahon ang nawawalang AirAsia Flight QZ8501. Ayon sa Indonesia, sa ikalawang araw ng search operation ay nagkaroon ng ilang mahalagang development. Sinabi ni Rear Admiral Marshal D. Putranto ng Indonesia Air Force, may namataang kahina-hinalang debris ang Orion aircraft ng Australia na tumutulong sa search operation. Ang debris ay natagpuan 1,120 kilometers mula sa lugar kung saan nawalan ng contact ang Flight 8501. Pero ayon sa opisyal, hindi pa matiyak kung ito ay galing sa nawawalang Airbus A320 plane. Tinutungo na umano ng mga barko ang naturang lugar upang beripikahin ang debris. May oil spill ding namataan sa search area ang mga eroplano ng Indonesia, bagamat hindi pa makumpirma kung ito ay mula sa missing na eroplano. Mayroon ding mahinang signal na na-detect ang search team, subalit na-determina na hindi ito galing sa Flight 8501. Una nang sinabi ng Indonesia na batay sa analysis ng data ay nag-crash ang eroplano sa Java Sea. Ang Flight 8501 ay may lulang 162 katao nang ito ay mawala. Mula ang eroplano sa Surabaya, Indonesia at patungong Singapore. Ang trahedya ay pinaniniwalaang dahil sa masamang panahon. Sa ngayon, 5 bansa na ang kasali sa multinational search team na naghahanap sa eroplano. Inalmahan naman ni Australian Prime Minister Tony Abbott ang paghahambing sa AirAsia incident sa misteryosong pagkawala ng Malaysia Airlines Flight MH370 noong Marso. Ayon kay Abbott, may dahilan ang pagkawala ng AirAsia at ito ay ang masamang panahon, habang ang Flight MH370 niya ay maituturing na pinakamalaking misteryo sa aviation industry. Nabatid na ang AirAsia ay nakabase rin sa Malaysia at pangatlong trahedya na ito ngayong taon para sa mga Malaysian carriers. Ngayong hapon ay hinarap ni Indonesian Vice President Jusuf Kalla ang galit na pamilya ng mga sakay ng Flight 8501. Hindi maintindihan ng mga pamilya kung bakit hindi pa rin daw alam ng mga investigators ang dahilan ng pagkawala ng eroplano. Isa sa matinding nagluluksa ang ama ng piloto na huling nakita ang kanyang anak ay noong nakaraang linggo sa libing ng isa pa niyang anak. Nais umano niyang makabalik ang anak pero hinahanda ang sarili na hindi na makitang buhay pa ang anak na piloto. Bombo Lizel Galan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Sa boxing, ang laban ni Miguel Cotto at Canelo Alvarez nasa 50-50 chance kung matutuloy sa May 2, 2015. Habang ang kampo ni Manny Pacquiao ay umaasang may final na sagot na pagkatapos ng New Year's celebration mula kay Floyd Mayweather Jr. Mga kaibigan, mamaya ang karagdagang detalye ng balitang yan. Samantala muna, Bombo Showbiz Balita. Chris Aquino at Robin Padilla, no hard feelings kung hindi man nanalo sa MMFF Awards Night. May detalye si Bombo Nes Kayabia. Kontento na ang TV host actress na si Chris Aquino na pangalawa ang horror film entry nito na Feng Shui sa highest grossing o may malaking kita sa Metro Manila Film Festival o MMFF ngayong taon. Ito'y matapos walang nasungkit na award ang pelikula ng Presidential Sister maliban sa pagtabo sa takilya mula noong December 25 opening. Ayon sa tinaguriang Queen of All Media, ang pagiging box office lang naman daw ang hiling nila ng katambal na si Coco Martin. Binati rin ni Chris ang dating na-link sa kanya na si Derek Ramsey na siyang tinanghal bilang Best Actor. Samantala, hindi rin big deal sa dating action star na si Robin Padilla kung hindi nito nasungkit ang acting award. Ayon sa tinaguriang Bad Boy in Philippine Showbiz, mas nais nito ngayon na mahikayat pa ang maraming kabataang Pinoy na panoorin ang kanyang MMFF entry na patungkol sa biopic ni Andres Bonifacio. Sa nakaraang gabi ng parangal ng MMFF, humakot ng parangal ang kinatampukan nitong entry na Bonifacio ang unang pangulo pero hindi nakasungkit ng acting award. Pero para kay Binoy, mahigit pa sa award ang tunay na layunin na nasabing pelikula na hango sa buhay ng Father of the Philippine Revolution na si Andres Bonifacio. Una nga rito ay nagmakaawa na si Padilla na panoorin ang kanyang pelikula, lalo't 10 milyong piso pa lamang daw ang kinikita nito o masyado pang maliit kumpara sa naging budget nila na 100 million pesos. Para sa Bombo Network News, Bombo Nes Kayabya para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Mga kaibigan, habang papalapit ang New Year's Eve, ang mga celebrities ay unti-unti nang bumubuhos dun sa Boracay. May detalye ang Bombo Radio Kalibo. Kung dati ay halos kaliwat kanan ang mga artista sa isla ng Boracay, hindi na umano masyadong exciting ang star sighting sa isla ngayong holiday season. Ito ang kinumpirma sa Bombo Radio Kalibo na ilang staff ng mga hotel sa Boracay. Subalit na ispatan sa isla na nagpapapicture sa pinong buhangin ang sikat na fashion designer na si Francis Libiran kasama ang kanyang mga barkada. Nakita rin sa isang resort ang mag-amang Jim at Erica Paredes kasama ang buong pamilya. Maging ang pamilya ni Roy Vinson ay nandoon rin, gayon din ang sikat na racer na si Marlon Stockinger, Fort Solomon at iba pa. Nagkaroon rin umano ng concert ang AG sa Barangay Balabag, Boracay. Nauna nang kinumpirma sa Bombo Radio Kalibo ng Municipal Tourism Office ng LGU Malay na kadalasang makikita ang pagbuhos ng mga artista at turista sa gabi. Siksikan din umano ang mga taong naglalakad sa front beach kung saan maging ang mga bar, restaurant ay puno ng mga tao kasama na ang White Beach area. Sa kabilang dako, inaasang dodoble pa ang bilang ng mga turista ngayong bisperas ng bagong taon hanggang Enero 4 bilang huling araw ng bakasyon. Dahil dito, ang mga walk-in guest ay pahirapan na rin sa paghahanap ng kanilang matutuluyan dahil punuan na ang mga hotel at resorts, lalo na ang mga malapit sa front beach. Para sa Bombo Network News, wala dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo Anisling Salazar nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sa ating balitang sports, sa boxing, nasa 50% pa lamang umanong natatapos ang negosasyon para sa laban ni na WBC middleweight champion at Mexican superstar Canelo Alvarez para sa May 2, 2015 showdown. Ito ang inulat ni Gabi Pinagarincano, ang legal advisor ni Cotto. Anya, hindi pa umano nakapagsunduan ang deal sa magiging premyo ng dalawang boksingero, kaya naman kailangan pa ang negosasyon. Aminado ito na isa sa pinakamahirap na issue sa kasunduan ay ang pagdating sa pinansyal na aspeto ng laban. Kaya naman hanggang ngayon ay wala pang nalalagdaan ang magkabilang panig. Hindi naman sinasara ng panig ni Cotto ang posibilidad na mariring magkaroon ng rematch kay Floyd Mayweather Jr. Kung maalala mga kaibigan, ang British star na si Amir Khan ay nangungulit din na makuha ang Mayweather fight at umaasang bibigyan sila ng linaw sa susunod buwan ng Enero. Maging si Manny Pacquiao ay wala umanong alam sa nangyayaring negosasyon ngayon. Umaasa rin siya na magkakaroon ng malinaw na kasagutan si Mayweather sa susunod na buwan. Una nang sinabi ng top-rank big boss na si Bob Arum na inaayos na niya kasama ang CBS Showtime big boss na si Les Monves na matuloy ang pinakaabangang Pacquiao-Mayweather fight. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Bombo Network News Evening Edition. Araw po tayo ngayon ng Lunes, Disyembre 29, 2014. Muli sa ating mga headlines, magnitude 6.5 na lindol yumanig sa Western Mindanao. Mga residente nagpanik pero wala pang napaulat na pinsala o nasaktan. Tatlo na ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng bagyong Sisenya, mga pagbahat, landslide, malawakan doon sa Caraga Region. Misamis Oriental isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa tindi ng epekto ng kalamidad. Ilang lugar sa lalawigan ng Cebu nakakaranas na rin ng mga baha at kawalan ng supply ng kuryente. Sa ulat panahon, mas malaking panganib ng landslides at baha ay binabala sa Central at Western Visayas dahil sa mabagal na pagkilos ng bagyong Sisenya. Mahigit sa 40 o 40 mga flights ng eroplano ngayong araw kansilado dahil sa sama ng panahon. Sa harap ng kilo-kilometrong pila ng mga sasakyan sa Matnog, Sorsogon, pasahero, nagsaksakan isa ang patay. Maraming mga politiko at opisyal ng gobyerno gustong sumabit sa listahan ng mga sasalubong sa Santo Papa sa Malacanang. Sa international news naman, debris at oil spill namataan sa bahagi ng karagatan kung saan pinaniniwalang bumagsak ang eroplano ng AirAsia. Balitang sports, laban ni na Miguel Cotto at Canelo Alvarez nasa 50-50 chance kung matutuloy sa May 2, 2015. Habang kampo ni Manny Pacquiao umaasang may pinal na sagot na pagkatapos ng New Year's celebration mula kay Floyd Mayweather Jr. Habang sa showbiz, Chris Aquino at Robin Padilla, no hard feelings kung hindi man nanalo sa MMFF Awards Night.
Para sa latest pang mga impormasyon, maaari niyong buksan ang official website ng Bombo Radio Philippines and www.bomboradio.com at tutukan ang mga exclusive videos sa live video streaming ng Bombo Network News alas 7 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi, Lunes hanggang sa Sabado. Maaari niyo rin kaming sundan sa Twitter at Bombo Radio News o like kami sa Facebook, facebook.com/Bombo Radio Philippines at live nationwide via satellite mula rito sa Bombo News Center Makati, ang inyong anchorman si Bombo Jundesca para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo!